What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin ang isa sa ating email sender ulit. So, sobrang dami nag-email sa akin, kaya almost everyday nag-upload ako ng videos. Basically, ang problema niya is nararamdaman niyang siya ay hopeless, romantic na tinatawag. So, kung ikaw din ay nararamdaman mo na ikaw ay hopeless pagdating sa pag-ibig o hopeless pagdating sa mga sexual opportunities, then sakto tong video para sa inyo. So sa mga bago sa channel ko I'm Joms and I upload videos to help men gain control and leverage to their dating and relationships. Mainly ang core topic ko dito is about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So kung gusto mo maka-attract ng isang feminine na babae, yung loyal, submissive, supportive, loving na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculine energy and also understand the feminine. So, kung nandito ka sa nandito ka sa video na to, sakto to dahil ako mismo ay nasa journey ko to be the best masculine version of myself at sinishare ko sa channel ko yung mga natutunan ko as my life goes by. So, kung gusto mo din ma-achieve ang best masculine version mo, subscribe ka lang sa channel ko dahil almost daily and weekly nag-upload ako ng videos na makakatulong sa iyo. So, back to the video. So, itago natin siya sa pangalang Kevin, okay? Si Kevin. So, nag-message sa akin si Kevin sa aking, nag-send siya ng email sa aking email newsletter. Kung hindi ka pa pala miyembro ng aking email newsletter kung saan nagpapadala ako ng daily advices about dating and relationships, kasama na rin dito yung masculinity, then you might want to subscribe sa aking email newsletter. Libre lang yan, nasa link sa description box. Ayan, yun lang naman. Pwede ka rin dito sa akin mag-send ng mga email kung pwede kang manghingi ng advices dito. In which yun yung mga ginagawan ko ng videos. Hopefully, maganda yung situation mo. Nasa tingin ko na makakatulong din sa audience ko. And pag sa tingin ko na makakatulong yun sa audience ko, then gagawan ko ng video yon. So, yun lang. So, sabi niya sa email, sabi sa akin ni Kevin, Hi sir, Hi Sir Joms, good day. Low-key follower here. Very timely po talaga yung pagdaan ng mga videos mo sa feeds ko. I didn't expect na makakatulong siya sa mental health ko in terms of relationship. So, thank you so much. So, sobrang likot ko sa social media. So, hopefully, hindi pa kayo nauumay sa akin. Kasi upload lang talaga ako ng upload ng videos doon. Tuloy, naging struggle ko na for many years in engaging into relationships. Laging one-sided at walang reciprocation na nangyayari. Lahat ng mga naging karelasyon ko ay mga LDR at alam naman natin na napakahirap yon. So, kapag ganito, wag talaga kayong papasok sa relationship na nararamdaman yung one-sided lang. Okay? Kasi kayo talaga ang lugi dun. Ay dapat both parties are making effort para mag-work ang isang relationship. Parang sayaw yan. Okay? Hindi mo pwedeng pilitin ang isang babae na mag-reciprocate sa'yo kung ayaw niya talaga. Never mo mapipilit ang isang babae. And also, yung LDR, for me, hindi ko talaga gusto ang LDR. Lalong-lalo na kung gagawa kayo ng relationship na LDR ang foundation, no. Pwedeng gumana ang LDR kung nakagawa na kayo ng foundation ng relationship nyo ng magkasama in person, tsaka tapos bigla na lang mapupunta sa ibang bansa yung partner mo in which dito pa sa Pinas is, or basta yung magkalapit kayo is nakabuo na kayo ng foundation like 2 to 3, 4 years, ganyan. Tapos like LDR yung lumayo yung isa, yun, pwede pang mag-work yun. Pero kung gagawa kayo ng relationship na malayo, as in from scratch, I'd rather not do it kasi 80-90% of the time, magsasayang lang kayo ng time, energy, and money nyo. Magkakaroon lang kayo ng resentment. Lalong-lalo na kung feel nyo is kailangan nyo ng presence ng partner nyo. Okay? So ngayon, gusto kong itry naman yung may physical presence. Good job. Now, meron akong gustong ligawan na babae. Hindi ko ina-expect na magkakagusto ako sa kanya. Magkatrabaho po kami sa isang private hospital. Ang kwento, nilagay siya sa shift ko para maging partner kami sa isang duty. Kalaunan, naging magaan ang loob ko sa kanya. Everything went well in terms of work dynamics namin. Okay. So when it comes to work, always remember na pumapasok ang mga empleyado para magtrabaho. So kung may gusto kayong pormahan na katrabaho nyo,
make sure ilabas nyo sa workplace. Okay? Ilabas nyo sa workplace. Diskartehan nyo sa labas ng trabaho nyo. Huwag nyo didiskartehan sa loob ng work. Okay? So, paano nyo ba gagawin yun? Siyempre, ayahin nyo lumabas. Okay? Ayahin nyo lumabas after your working hours. Yun na yung gagawin nyo. Fast forward. Tuloy tayo. Niyaya ko na siya magkape at pumayag naman siya after hospital program. Good job. Good move to. I'm sure at alam niya na ang intention ko to her. Although, hindi pa naman ako umaamin sa kanya. Good job. So, when it comes to this one, kapag meron kayo na type-an na babae, dapat talaga kayo yung nag-i-initiate. Kayo ang mag-lead ng interaction. Huwag nyo aantayin yung babae na magbigay ng signal sa inyo kapag nakaramdam kayo ng feeling, okay, ng impulse to do something. Kasi gusto nyo yung girl, parang nagustuhan nyo, na-type-an nyo, merong something dun sa girl. You want to lead that energy. Mag-create kayo yung magke-create ng connection to happen. Okay, kayo dapat talaga mag-initiate. Tayo talaga ang magli-lead. Huwag nyo aantayin yung babae. So, ang ginawa niya dito, hinaya niya magkape after their work hours, in which a very good move. So, doon pa lang alam na agad ng babae. Kapag inaya mo ang babae lumabas na kayong dalawa lang, alam niya na agad kung ano yung intention mo. Okay? Hindi mo kailangan umamin na, gusto kasi kita, kaya kita gustong ayain mo. Kasi hindi mo kailangan sabihin doon. Again, let her fantasize. Let her build the idea. Parang magkakaroon, in that way, magkakaroon ng anticipation and uncertainty inside her head. Kapag ganoon, kapag naiisip ka ng babae, mas malaki yung chance mo na ma-attract siya. Mas malaki yung chance mo na mas ma-attract mo siya. Okay? So, kapag pumayag ang babae, most probably, or most likely, interesado din siya sa'yo. Again, interesado din siya sa'yo. Merong signal of high interest. Kasi kapag meron kayong type na babae, check nyo kung gaano kataas yung interest level niya din sa'yo. Kung ikaw may high interest ka, i-check mo kung magle-level din ba siya dun sa high interest mo. So, kukunin mo lang or ipupursue mo lang yung mga babaeng meron ding high interest sa'yo. So, kapag inaya mo lumabas at pumayag na kayong dalawa lang, then that's a signal na meron siyang high interest sa'yo. Pero kung hindi siya pumayag, inaya mo siya mag-date, hindi siya pumayag, at hindi siya nag-suggest ng another time, that's a sign of low interest. Yun na yung sign mo to pull back. Huwag ka na mag-i-invest ng maraming time, energy, and money sa kanya. Okay? Kapag nalaman mong low interest, maging masaya ka. Kasi kahit anong gawin mo dyan, kahit anong gawin mong efforts, kung low interest ang babae sa'yo, kung meron siyang low sexual attraction sa'yo, hindi mo mapipilit yan kahit anong gawin mo. Okay? So, dito sa situation ni Kevin, merong high interest yung girl kasi pumayag naman. And also, good job na hindi siya umamin na gusto niyo siya. Again, let your actions, let your leadership do the work. And let her mind do the rest. Alright? Continue. I consider yun as a first date namin. Okay, first date talaga yun if lumabas kayo na kayong dalawa lang. Simple at no pressure ang nangyari. Then, dinala ko siya sa tabing dagat after namin mag-coffee date at maganda naman ang pag-uusap namin dalawa. Okay, good. Pagkatapos, hinatid ko na siya sa bahay niya. After that, wait, sabay abot ng favorite chocolates niya. Na-surprise siya na alam ko yung favorite niya. Okay, so medyo 50-50 ako dito. So, okay yung first date nyo na simple at no pressure. In which yun naman talaga dapat ang first date. Ang goal ng first date is para mawala yung awkwardness. Okay? Mawala yung parang one step closer para maging comfortable kayo sa isa't isa. Mawala lang yung awkwardness sa inyong dalawa. So, okay na coffee date lang. Again, kapag first date nyo, hindi nyo kailangan humastos ng napakalaki. O hindi nyo kailangan agad dalhin sa mamahaling restaurant. Kahit sobrang simpleng coffee date lang. Okay? Kasi doon mo malalaman kung meron bang vibe, meron bang sexual chemistry. Again, tapos ang goal mo sa first date is to know. Yun nga, is to know kung meron bang sexual chemistry, merong sexual vibe, na hindi pang kaibigan lang ang turingan nyo sa isa't isa. So, magagawa mo yun by escalating. So, how will you escalate? You will escalate by flirting, by breaking that touch barrier, by teasing, by challenging her. Again, pag nasa first date kayo, huwag nyo ika-qualify yung sarili nyo. Don't perform na dapat magustuhan ka niya. Ang kailangan mo lang gawin doon is to lead and set the tone. Lead
Kaya mo mag-lead by planning the date, initiating the date, kung saan pupunta, kung anong gagawin pagkatapos. Okay, yung structure ng schedule nyo, ikaw ang magli-lead nun. Para susunod na lang siya, magsasabit na lang siya sa'yo. Next is you set the tone. Kung anong magiging tono ng relationship nyo. Kung ang tono ba ng, ito yung magdidikta kung friendship lang kayo or for sexual relationship, for intimacy. So, masaset mo yung tone for intimacy if you are flirting, you are escalating, you are breaking the touch barrier. That's why it's really important to escalate para hindi kayo napupunta sa friend zone. Kasi kapag ang naset yung tono ay pang friends lang din ang i-reflect back sa inyo ng babae. Okay? So, you escalate and then you observe. Okay, you observe. Ibig sabihin, you observe for receptivity. Kung binabalik niya yung energy sa'yo. Kunwari, flirty, you flirt. Okay? When you flirt, nagpa-flirt din siya pabalik. That's sign nyo ng receptivity. Ibig sabihin, receptive siya. Nag-reciprocate siya. Kapag nag-reciprocate siya, you escalate it up. Okay? Furthermore, for example, sa physical touch, paano ka magsisimula sa physical touch? So una, hawakan mo lang muna siya sa kamay. Ipahawak ka ng kamay mo. Yan, pag pinahawak niya, then that's a sign of receptivity. Kapag receptive siya, ibig sabihin, okay sa kanya. Pwede mong itaas. Dito naman, sa forearm, hawakan mo na sa forearm. Tapos kapag okay sa kanya, na-observe mo na hindi siya nagpo-pull back or very comfortable siya, pwede mong i-escalate naman dito sa balikat. Ganyan. Again, you are leading. You are the one initiating and then ino-observe mo lang siya kung gano'n siya ka-receptive. If receptive siya, you escalate up. If hindi, you pull back. Okay? Next. 50-50 ako dito sa ginawa ni Tropa kasi hinatid niya agad. Tapos binigyan niya ng chocolates. First date pa lang. Again, yung hatid sundo guys, yung hatid sundo, pang girlfriend privileges na yun. Yung hatid sundo sa bahay pwede mo siyang ihatid. Sasakayan lang. Okay, kung saan siya sasakay. Ihatid nyo lang siya doon. O kaya sa kotse niya, ihatid niya siya doon. Huwag nyo ihatid muna sa bahay. Ang hatid sundo ay ginagawa mo lang para sa girlfriend mo na. Para sa babaeng exclusively committed sa'yo. Para sa babaeng nag-i-invest na rin ng time, energy, at money sa inyo. Okay? Yung pagbigay ng chocolates, okay, from time to time pwede yan. Pero, para sa akin, huwag talaga kayo dapat magbibigay ng bulaklak, regalo, or chocolates. Okay? Huwag muna. Kasi sa early stage of dating. Ang pinaka pwede nyo lang gawin dito is ilibre siya during the day. Yun na yun. Doon lang kayo mag ng pera. Okay? Ayoko kasi magkaroon kayo ng hidden contract or hidden attachment o gumawa ng invisible contract na bibigyan ko siya ng chocolate kasi favorite niya to para magustuhan niya pa ako lalo. Hindi magiging genuine yung connection kapag ganun. Kumbaga, binabribe mo siya. Parang binibili mo yung attraction niya. At kapag naramdaman ng babae na parang binibili mo yung attraction niya, mas lalo mato-turn off siya sa'yo kahit sa simula, kahit merong attraction sa simula, mato-turn off yan sa'yo. Tuloy tayo. Pagbalik namin sa trabaho, wala namang ilangan awkwardness na nangyari sa aming dalawa. Ngunit, di ko ramdam yung mutual affection from her. Despite obvious intentions and everything I put through na tulungan siyang matuto sa trabaho, parang di ko ramdam ang interest. So yun, again, kapag pumunta sa trabaho ang isang babae, ang goal lang yan is magtrabaho. Okay, matapos ang trabaho, gawin ang trabaho niya. Okay? Kaya dapat, wag nyo didiskartehan ng babae sa work, diskartehan mo siya outside the work. Okay? And ito yung classic nice guy strategy na doing something for her. Yung sabi niya dito, everything I put through, natulungan siyang matuto sa trabaho. Parang ginagawa niya yun para mahulog yung loob ng babae sa kanya. Mahulog yung loob ng babae sa kanya. So, typical nice guy strategy na tulungan ko nga to sa work, baka sakaling mahulog din yung loob niya sa akin. So, again, don't try to attract or escalate during work hours. Gawin nyo lang yon after the work. Alright? So, dito sinabi niya rin na hindi niya ramdam yung interest in which it's a good, para sa akin good sign yun. Kasi alam mo na agad, hindi ka na ma-attach. So, dapat kapag naramdaman mo na low interest yung girl, you pull back. You move on to the next.
Pipili ka lang ng babaeng nagpapakita rin ng high interest sa'yo. Piliin mo yung babaeng pinipili ka din. Next, ginawa ko yung strategic pullback. Okay, yung tinatawag kong, tawag ko doon, step back reset. Ayan, sa mga hindi pa nakapanood nun, meron akong video about pulling back. So, binigyan ko siya ng space, no messaging, and contact sa social media. Good. Nakahanap ako ng pagkakataon na yayain siyang ulit lumabas after duty. Which feeling ko sa ano to? Sa work. Inaya niya sa work. During work. Okay. So, good to. Okay na nag-strategic pullback ka. Once na nakaramdam ka ng zero interest or low interest sa babae, you pull back. You pull back your attention and yung validation na binibigay mo sa kanya. So, dito nagkaroon siya ng pagkakataon na ayayin siya lumabas after duty. So, okay lang naman to. For me, 2 strike. Parang may 3 strike rule talaga ako eh. 3 beses. Kapag 3 beses nagpakita ng low interest sa akin ng babae, I'm out. Move on to the next. Pagdating sa pag-aaya ng date, 2 strike rule. Kapag 2 to 3, yan, 2 to 3. Ayan, bibigyan ko ito. Yung 3 para sa akin, sobra na eh. So, kapag magaling na kayo, 2 lang. It takes 2. 2 strikes para alam mo, malalaman mo agad na hindi interesado sa'yo yung babae kapag 2 beses na siyang nagpakita ng low interest sa'yo. So, dito, pumayag daw siya na lumabas ulit. Sa pangalawang naming labas na iyon, feeling ko that time parang napipilitan na siya at parang casual na lang ang pag-uusap namin. So, yun. So, for me, low attraction yung girl. So, una, binigyan ka niya ng chance kasi may interest din siya sa'yo. However, hindi niya siguro nararamdaman yung sexual chemistry between the two of you. Okay? Meron kang, again, di mo rin naman nakasalanan yon. So, kasalanan nyo yon if naging needy and performative kayo during the date. Okay? Kasi if naging needy at performative kayo during the date, mata-turn off talaga sa inyo yung babae. Pero if hindi ka naging needy, hindi ka naging performative during the date, grounded ka lang, na-lead mo ng maayos yung date, kinqualify mo lang siya, nakapag-escalate ka, tapos low interest pa rin yung pinakita niya sa'yo, then hindi mo nakasalanan yun. Ibig sabihin, walang sexual chemistry, hindi ka niya ganun kagusto, at wala ka nang magagawa doon. Okay? Kasalanan niya na yun. Alright? Kapag ganun na nangyari, you pull back. Okay, move on to the next na agad. Humanap ka ng babae, again, humanap ka ng babae na gusto ka rin. Choose women who choose you back. Alright? So, I'm a person na pag in-invite kita, ako ang manglilibre kahit maliit lang. Good job. Okay. After noon, ramdam ko ulit yung pagiging hopeless romantic, there's no reciprocation, at naging one-sided na. Very limited din ang reply niya sa messenger. So kapag ganito yung babae, huwag kayong malungkot, matuwa pa kayo. Kasi nalaman nyo agad na low interest siya. Okay? Hindi nyo na kailangan mag-invest ng napakaraming time, energy, at money sa babaeng yon. Ibig sabihin, you are saving your resources. You are nalaman mo na agad na hindi ka talaga niya gusto, na low interest talaga siya. So kahit anong gawing pilit mo, kahit anong gawing pilit mo, kahit anong gawing efforts mo, kahit anong regalo ang gawin mo, kahit ilang dates pa ang gawin nyo, kung hindi interesado sa iyo ang girl, hindi niya nararamdaman yung sexual chemistry, yung sexual vibe, ay hindi niya nararamdaman na ikaw yung strongest option niya, then wala ka nang magagawa doon. All you need to do is to smile and move on to the next one. Okay? So be happy na nalaman mo agad na hindi ka niya type, na hindi na low interest siya sa iyo. Okay? So, naguguluhan ako sa mixed signals na binibigay niya in person. Kasi yung binibigay niya in person na signal sa iyo is during work. Siyempre, sa work, professional yan. Magiging polite, magiging kind, magiging respectful yan. That's why you judge her based on her behaviors outside work. During the dates. Kung during work, sweet siya sa'yo, kind, respectful, most likely dahil meron lang gustong makuha sa'yo yan. She's being professional. Okay, ginigame ka na professionally. So, wag mo i-judge yung behavior sa'yo ng babae sa work. Kung sweet yan, ibig sabihin meron lang gusto yan, magpapatulong lang sa'yo yan. Gagamitin lang niya yung face card niya sa'yo at dahil alam niyang gusto mo siya, iti-take advantage niya yon. So that's why huwag niyong poporma ng babae. Huwag kayong didiskarte sa babae during her work. During work times. Lalong-lalo na kung nasa same work kayo. Okay? Diskartehan nyo outside work hours. Okay? So nagugulan ako sa mixed signals na ginagawa niya in person. Ang bait-bait niya at napaka-sweet sa personal. Kasi may gusto lang nakuha sa'yo yan.
Body language niya at proximity, magkasama kami sa trabaho. Kasi magkatrabaho kayo, nasa same ano kayo eh. Same shift kayo eh. I assume na already na hindi niya ako type. Good job. Kasi pagdating sa messenger, ang bagal ng reply at minsan di man lang niya nasin. Kaya laking tulong talaga sa akin nung nakita ko yung pullback method. From now on, di na ako maghahabol o chase. Carl. Putak na sabi ko yung totoong pangalan niya. Kevin. Ayan. So, good job dito kay Kevin. For me, dapat matuwa pa kayo if nagpakita ng low interest sa inyo yung babae. Kasi ibig sabihin, again, masisave nyo yung resources nyo. Hindi nyo mabibigay yung resources nyo, yung time, energy, and money nyo sa maling babae. Ang maling babae, yung babaeng hindi ka pinipili. Okay? Paano malalaman ko siya yung right girl for me, Joms? If she is reciprocating your investments, she is reciprocating your energy, she is very receptive, submissive siya sa lead mo. Ang maling babae, yung babaeng hindi receptive. Okay? Hindi submissive sa'yo. Alright? So, when it comes to being hopeless romantic, okay, there's always hope. If number one, meron kang self-sustainable world, bumubuo ka ng sarili mong mundo. Okay? As long as bumubuo ka ng sarili mong mundo, pinapaganda mo yung buhay mo. Fitness, career, your passion, your lifestyle, plus, sino-showcase mo pa yan. Sino-showcase mo yung sarili mo outside your own domain, outside your kingdom. Ibig sabihin, lumalabas ka, nakipag-connect ka, malaki yung chance mo na makita mo yung babaeng para sa'yo. Okay? Kasi, I think, yun lang dalawa eh. Okay, yun lang yung dalawa. Yun lang, bigyan ko kayo tatlo, para hindi kayo maging hopeless romantic. As long as you are building your self-sustainable world. Number two, you are confident on your own skin. Hindi ka sad boy. Wala kang victim mindset. Okay? Punong-puno ka ng love para sa sarili mo. Hindi ka insecure. Wala kang bahid ng hate. Alam mo yun, yung mga victim mindset. Walang victim mindset, walang ganun. As long as you're confident on your own skin. And lastly, number three, as long as you are enjoying your life. Okay? You are enjoying your life. Meron at meron magkakagusto sa inyo. Just make sure you are showcasing yourself out there. Kasi hindi nyo mahanap yung babaeng para sa'yo, yung babaeng gusto mo, kung hindi mo ilalabas, if you're not going to put yourself out there. Wala kang passive optionality na parang babae, na kahit umupo lang sila sa bar, merong lalapit sa kanila. Kumbaga kahit maging passive lang sila at mag-sit pretty lang sila doon, kahit hindi sila lumapit sa lalaki, merong lalapit sa kanila. Pero ikaw bilang lalaki, as a masculine guy, you lead, you initiate. So you need to put yourself out there. Ilagay mo yung sarili mo sa lugar kung saan pwede kang makamit ng maraming babae. Okay, kumbaga, again, ilabas mo yung sarili mo sa sexual marketplace. Kailangan malaman nila na available ka. So expose yourself to a lot of people. Expose yourself to socializing with people. As long as you are doing that, there will always be hope. Okay? At kapag meron kang na-meet na babae at nagpakita ng low interest, maging masaya ka. Kasi ibig sabihin, hindi siya yung babaeng para sa'yo at mas mabilis mo makikita yung babaeng para sa'yo talaga. The more na ma-reject ka, the more na mas mabilis na makikita mo yung babae para sa'yo. The more na makukuha mo yung kung ano yung gusto mo. Kasi rejection is a redirection. Alright? So, if you want to know more about sa tinuturo kong diskarte pagdating sa mga babae, you can join my email newsletter for free kung saan nagbibigay ako ng daily advice that will help you gain leverage and control pagdating sa dating and relationships nyo. So, kung palagi ka nababasted, nafi-friend zone, nare-reject at natotorpe at gusto mo na maging best masculine version mo para magkaroon ka ng leverage when it comes to dating and relationships, check mo lang yung link sa description box or sa bio ko. Libre lang yan. Ilalagay mo lang yung email mo dyan doon sa text box na yun at padadalan kita ng daily advice na makakatulong sa'yo. So, pwede ka rin mag-reply doon ng
ng situation mo, at kapag sa tingin ko yung situation mo is makakatulong sa subscribers ko, dito sa audience ko, gagawan ko ng video yon para sa'yo. So yun lang, I'll see you on the next video. Let's go! Pow!